Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumunod na tanong dito sa Fatawa Ramadaniya ni Sheikh bin Baz rahimahullah. At-tawqitu alladhi yuftiru fihi as-sa'im idha aqla'at bihi at-ta'ira qabla al-maghrib bi sa'atin wa nisf wa sa'atun min ar-Riyadh ila al-Kahirati mathalan. So dito tinatanong nung nagtatanong, halimbawa merong sumakay ng eroplano galing ng Riyadh sa Saudi Arabia o kahit sa iba pang mga bansa. Ano pa mang mga bansa. So kailan daw matutukoy ang oras ng kanyang pag-iiftar? Kasi yung problema dito, yung pagbabago ng oras pag napunta ka ng ibang bansa. Di ba? Magbabago yung time zone. Tas maaring mangyari pa nga yan, tumatakbo yung eroplano, kita mo hindi lumulubog yung araw. Di ba? Paano yun? Ahaba yung oras mo ng pag-aayuno. Di ba? Hindi lumulubog yung araw. Halimbawa niyan, lalo na kung papunta ka ng west, halimbawa. Papunta ka ng west, kasi di ba habang papunta ng west, late yung oras kumpara sa atin. O dito na lang sample natin sa Maynila. Umalis ka ng Maynila halimbawa, di ba? Umalis ka ng alas 5, alas 6 ang iftar. So paglipad ng eroplano, nandun ka, papunta ng west yung eroplano, hindi lumulubog yung araw. So ito yung tinatanong niya. Kasi halimbawa niyan, lumipad daw yung eroplano nila galing Riyadh, 1.5 oras bago mag-Maghrib. Tapos papunta siya ng Cairo sa Egypt. So anong gagawin niya? Ano ang magiging pagtukoy niya na pwede na siya mag-iftar? Kasi nga maaring sa ganong kalagayan, maaring matatagalan, nalulubog ang araw kasi papunta siya ng west eh. Pero actually ito, maikli lang naman na paglalakbay ito. Kung Riyadh papuntang Egypt, baka mga 2 oras lang to, 3 oras. Ang mahirap yung yung malayo yung biyahe mo. So dito, idha aqla'at qabla al-maghrib, la yazalu sa'iman hatta taghrubu syams. So paglubog pa rin ng araw ang kanyang pagbabatayan sa kanyang pagputol ng pag-aayuno kapag nakasakay siya sa eroplano at hinihintay niya yung oras ng Maghrib. Pero syempre, dito sa mga ganitong kalagayan, actually, maaari mo rin naman putulin yung pag-aayuno mo. Maaari mong putulin yung pag-aayuno mo. Halimbawa, lumipad na yung eroplano, mga ilang. Kasi mabilis naman yung eroplano eh. Mga 500 kilometers yun per hour. So ibig sabihin, kung ilang minuto pa lang siyang lumilipad, baka sabihin natin 10 minuto, o di nakalampas na siya ng kung 6 minutes, naka 50 kilometers na siya. Kung 10 minutes, nakalampas na siya ng 80 kilometers na limit na tukoy ni Sheikh bin Baz rahimahullah sa kung paano matutukoy kung paglalakbay ba ang isang paglalakbay. Pwede na rin siya magputol ng pag-aayuno. Pero nga maaring kasi gusto niyang tapusin talaga din yung pag-aayuno. Kasi sayang yung araw eh. Sayang yung araw, lalo na sa mga panahon na mahirap mag-ayuno. Halimbawa ngayon, summer, so sayang yung araw. So gusto niyang tapusin talaga yung kanyang pag-aayuno. So nga sa ganitong kalagayan, dapat makita niya na lumubog na ang araw o mapagtibay na lumubog ang araw. Taghrubu syamsu alayhi fit ta'ira. Na yun nga, na lulubog ang araw at masasaksihan niya ito habang siya ay nasa eroplano. Amma yakunu fi baladin kad garafat fiha asyamsu yuftir. So yun nga, saan man siyang lugar at kumbaga naroon na lumubog ng araw, so doon pwede na siyang mag-iftar inshallah. Ama idha aftara fi baladin garabati syams fi baladin
wa aftara thumma rakabat ta'ira wartafa'at bihi wara asyams ma yadurruhu atamma sawmahu wala yadurruhu. So, paano naman yan kung halimbawa, di ba, papunta nga siya ng west. So, darating talaga yung panahon na maglalanding din yung eroplano at lulubog yung araw. So mag-iftar na siya. Kahit tumagal man ito, madagdagan yung fasting niya 2 oras, 3 oras, okay lang. Kaysa totoo niyan, maraming mga bansa, mahaba yung araw nila. Halimbawa, sa Canada at sa mga bandang norte ng mundo, Northern Europe, matagal talaga ang araw sa kanila. May mga nagpa-fasting 18 hours. Sa atin dito, ilang oras yung fasting? 13 hours. So, biro mo sa kanila 18 hours. So, dito sa kalagayan niya, walang problema kung medyo matagalan siya mag-iftar. Pero yung sumunod na sinabi ni Sheikh Rahimahullah, kung halimbawa nandun na siya sa isang lugar, halimbawa yung sinakyan niyang eroplano, kumbaga nag-stop over, tumigil muna sa isang lugar, tas lilipad uli. May ganun na flight eh. So, halimbawa tumigil muna sa isang lugar, tapos lumubog din araw, nag-iftar siya doon. Tapos lumipad na naman yung aeroplano, papunta na naman sa east. Tapos nakita na naman niyang hindi pa lumulubog ang araw. So sa ganong pagkakataon, sabi ni Sheikh, walang problema. Kompleto pa rin ang kanyang pag-aayuno kasi inabutan siya ng paglubog ng araw. Inabutan siya ng paglubog ng araw sa isang lugar. Okay? So kung lilipad na naman yung aeroplano, nakita na naman niya yung araw, ibig sabihin na hindi pa lumulubog, walang problema. Tuloy niya ang kanyang pagkakaputol ng fasting, inshallah. Walang imsak at tama ang kanyang iftar, inshallah. Sumunod na tanong, a'malu fil mamlakati wa asumu shahru Ramadan. Nagtatrabaho daw siya sa Saudi Arabia at nag-ayuno siya ng buwan ng Ramadan. Wa indama safartu ila baladi tala siyamu biyawmin zaidin anil mamlakati. Pero nang umuwi siya sa kanila, kumbaga Ramadan, umuwi siya. Nagsimula siya mag-ayuno sa Saudi Arabia, pero nang umuwi siya sa lugar nila, halimbawa Pilipinas o ano pa mang bansa, kumbaga nadagdagan yung araw ng kanyang pag-aayuno. Kasi halimbawa late na nag-ayuno yung kanyang bansa. Halimbawa yung Saudi Arabia nagsimula mag-ayuno Sabado. Ay yung bansa na inuwian niya kung saan siya galing, Monday. Nag-fasting o Sunday, nagsimula mag-fasting ng Ramadan. So nagdagdagan daw ng isang araw kumpara sa Saudi Arabia. Fa-asbaha siyamu 31 yawmun hal asumu am uftir al-yawm alladhi fi baladi. So kung magiging 31 days na ang kanyang pag-aayuno doon sa lugar na inuwian niya, halimbawa sa Pilipinas. Kasi di ba nauna nga ang Saudi Arabia doon, sample natin Sabado. Tapos yung Pilipinas, Sunday nag-fasting. Siyempre, kung 30 days din ang fasting sa Pilipinas, sobra nga siya ng araw ng fasting. So tanong niya, magpa-fasting ba rin ba siya kahit 31 days? O hindi na siya magpa-fasting kasi natapos naman niya ang 30 days. So sagot ni Sheikh Rahimahullah, summa'ahum wa after ma'ahum. Magayuno ka kasama nila nung mga tao na kung saan ka naroon. Sa Pilipinas, kumbaga nandun siya sa Pilipinas. Hindi doon sa Saudi Arabia, na doon nga siya nagsimula mag-ayuno pero umalis naman siya doon. So sasabay siya sa pag-aayuno ng mga tao sa Pilipinas. Mag-ayuno ka, sabi ni Sheikh, kasama nila at tumigil ka sa pag-aayuno kasama nila. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu yawma tasumuna. Tapos na pala yung hadith doon. As-sawmu yawma tasumun. Ang pag-aayuno ay sa mga araw na kung kailan nag-aayuno ang mga tao. Fa idha ji'ta baladaka tasum ma'ahum baqiyata syahri walau zada yawmun. Wa in kana naqas la. So kung sa sobrang araw doon sa lugar na pinuntahan mo, walang problema. Mag-fasting ka 31 days. Pero kung magkukulang, hindi pwede. Diba, magiging 28 days. So ito na yung sample yung natalakay natin nung nakaraan
yung tungkol doon sa, yung nagtanong na taga Morocco, naalala nyo? Nauna naman nag-fasting yung Morocco. So ganito naman sample natin. So Saudi Arabia, Sabado sila nagsimula. Pero yung Morocco, halimbawa, Friday pa lang nag-fasting na sila. So doon siya nagsimula mag-fasting sa Saudi. Umuwi siya ng Morocco. Tapos ang fasting sa Morocco, 29 days lang. So mangyari na pag-ayunuhan niya, 28 days lang. 28 days lang. Tapos Eid na. So ang gagawin niya, hindi pwede. Hindi pwedeng 28 days lang tapos na siya mag-fasting. Ang gagawin niya, kung Eid na, dumating na Eid al-Fitr, edi mag-Eid al-Fitr siya. Tapos kapag tapos ng Eid al-Fitr, mag-ayuno siya ng isang araw para maging 29 days. Kasi 29 days lang naman yung sa yung sa Morocco na fasting. So babayaran niya yung kulang na araw ng fasting. Yun nga. Sabi ni Sheikh, labud. So kailangan niyang kompletuhin. Lian ash-shahra la yankusuan 29. Dahil ang minimum na bilang ng Ramadan o ano pa mang mga buwan, 29 days. At ang maximum 30 days. Amma law jitta fasamu ziyadatan li'annahum ta'akharu anil baladi allati kunta fiha ta'akharu summa'ahum. Sehingga kung late sila na nag-fasting at dahil dito madadagdagan ng araw ng iyong pag-aayuno mula sa 30 days, kumbaga, mag-ayuno kang pa rin kasama nila. Asomo yawma tasumun, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aayuno ay sa mga araw na kung kailan nag-aayuno ang mga tao, waliftaru yawmu yuftirun. At ang iftar ay sa araw na sila ay tumigil sa pag-aayuno. Wal adha yawma tadhun. At ang araw ng Idul Adha ay ang araw na kung kailan sila nagkakatay ng kanilang mga kataying hayop para sa Idul Adha. Sumunod na tanong, mal hukmu fi man ya'kulu wa yashrabu athna'al adhan salat al-fajr? Anong hatol sa nananatiling kumakain at umiinom habang naririnig niya ang adhan ng salat al-fajr? Nag-aadan na. Pero nagpapatuloy pa rin siyang kumain at uminom. So ano raw ang hatol dito? Sinabi ni Sheikh rahimahullah, yan bagi an yahtata wa an yabtaid an syubuha. So nabanggitan naman ni Sheikh dito yung yahtat, yung ahwat. So, dapat siya mag-ingat at lumayo sa mga bagay-bagay na nakakapagduda. Bakit ito agad yung sinabi niya? Kasi mayroong mga tao, iniisip nila, baka masyadong maaga naman yung adan na yan. Pwede pa akong kumain at uminom habang nag-aadan. So, hindi pwede. Pagka nag-aadan na, tumigil ka na. Tumigil ka na, inshallah. Faida akala o syariba wa huwa yu'addanu fala yadurru. إذا كان لا يعلم طلوع الفجر لأن المؤذن يؤذن على التقويم وعلى الاحتياط وليس على العلم بطلوع الفجر فإذا أكل لقمة أو لقمتين أو شرب فلا يضر ذلك. Sehingga so hindi siya dapat na magpapabaya, dapat siya maging maingat at lumayo sa mga pagdududa na kung siya ay kakain at iinom habang nag-aadan, maaring hindi ito makakapinsala sa kanya. Maaring hindi ito makakapinsala sa kanya. Kung halimbawa na hindi alam ang eksaktong oras ng Fajr, hindi tukoy, kumbaga. Kasi kahit saan naman, hindi maaring tukoy eksakto kung kailan ang Fajr. Kahit yung minsan yung sa Islamic Finder, yung mga oras ng sala, ang marami diyan, syempre, computation na lang din. Ang pinaka-accurate talaga na pagkakatukoy sa adan ng Fajr, yung makita mo talagang nagsisimula ng sumikat ang araw. Yung nga, maaring muaddin nga, sumusunod siya sa kalendaryo. At dahil doon, sinusunod niya yung kalendaryo, at nagsisikap na lang siya na sundin ang
kalendaryo sa oras ng Fajr. Na kung yung tao sa oras na ito ay makakain ng 1 subo o 2 subo o makainom ng kaunti, walang problema. So ito yung tinutukoy ni Sheikh na walang problema. Okay, nagadan, meron kang pang hawak na tubig, uminom ka, tapos yun na yung huling inom mo, walang problema, inshallah. Actually, ganun ginagawa ko. Uminom ako ng uminom sa umaga. Pag narinig ko na si Ismail magadan, titigil na ako, inshallah, walang problema. Hindi yung kapag may narinig ka ng adan, Allah, may tubig na sa bibig mo, iluluwa mo pa. Inunahan ko lang uli yung kambal. Baka masyadong literal. Ilunukin mo na yun. Pwede naman, inshallah. Walang problema. Lakin lahwatu lahu fi dhalika an yataqaddama wa an yantahi qabla al-adan hatta yahtata li dinihi. Siyempre, pinaka-safe, unahan mo na kumbaga, mga ilang sandali, ilang minuto bago pa man magadan, ay tumigil ka na sa pagkain at pag-inom. Kasi, maaari rin naman mangyari na late yung adan. Diba? Anyway, ngayon, lahat naman tayo may relo. Lahat tayo may cellphone. So, nakikita mo naman yung tamang oras ng adan. So, pwedeng ganon, inshallah. Pinaka-safe na gawin, inshallah, na ganoon. At panghuli ngayong gabi, inshallah, mahukmu at tanagkulu fil masajidi li salati tarawih min imamin ila akhar. O, naulit yung tanong na ito. Anong hatol sa pagpapalipat-lipat sa mga masjid para sa salatut tarawih? Na nagsala ka sa likod ng isang imam, tapos susunod doon ka na naman sa isa pang imam. So, merong taong ganito namamasyal, kumbaga. Actually, sinubukan ko ito minsan, yung unang Ramadan ko sa Saudi. Yung mga masjid na malalapit sa amin, pinuntahan ko talaga yun halos lahat sa Ramadan. Napuntahan ko lahat halos. Parang yung malapit na malapit talaga sa amin, as in malapit talaga. Yung isa parang dyan lang sa parang dyan lang sa Mamling, yung isa. Yung isa parang dyan sa may Sakina, malapit talaga. 3 maliliit na masjid. Pero naikot ko na masjid, 7 yata. Kasi kahit yung mga medyo malayo, pinuntahan ko na rin. Gusto ko lang magsala ng tarawih sa iba't ibang mga masjid. So nga, ano daw ang hukom dito? So sinabi ni Sheikh rahimahullah, al-awla bil mu'min idha tayassara fi karbihi imamun munasib an yusalli ma'ahu. So, ang priority daw, ang mananampalataya ay magsala sa pinakamalapit na masjid. Sa pinakamalapit nga na imam, doon siya magsasala, kumbaga. Amma idadaatil haja ila an tantakila, wala yadurru dalika masjidahu qaimun wala yadurruhu tanakuluhu fala haraja fi dalik. Pero kung may pangangailangan na pumunta siya sa iba pang mga masjid at hindi rin naman mapipinsala ang masjid niya na malapit sa kanya, so parang sinasabi dito ni Sheikh rahimahullah, so marapat na tangkilikin muna ng tao ang masjid na malapit sa kanya. Ngayon kung pupunta siya sa ibang lugar, at hindi naman mapipinsala yung masjid na aalisan niya, kumbaga, syempre pinsala na tinutukoy dito, yung dar na tinukoy dito, ba't ibang pinsala? Bawa, pupunta ka doon sa ibang masjid, nandun ka, isipin ng mga tao, ba't kaya nandito to? Ano kayong problema doon sa masjid nila doon sa bundok na sinemento? Di ba? Yun ay yung dar na tinutukoy dito. Ba't kaya si Torno mas gusto dito? Siguro mas mananampalataya rito, no? Kaysa doon kay Harold. So, yun ay pinsala. Yun ay darar, yun ay pinsala. Pero kung wala namang pinsala, ay walang problema, pumunta ka sa iba't ibang mga masjid, insha'Allah. Yun nga ang problema, nakapagtaka nga magagawa ng tao maglakbay ng malayo, papunta sa malayong masjid. Pero tamad na tamad siya pumunta doon sa malapit na masjid. So yun ay problema talaga. So pinauna na ito ni Sheikh dito, alhamdulillah. Pero generally walang problema. Liban na lang kung may problema. Kumbaga,
idza dhahaba ila masjidin yartahu li qiraati imamihi wa yakhsha fiha wa yastafidu min dhalika laysa bimujarrad talaub la ba'sa idza kana al maslaha syar'iyyah. Ito na nga. So bukod doon sa sinabi ni Sheikh rahimahullah, halimbawa pupunta siya doon sa isang masjid kasi mas gusto niya yung pagbasa doon at mas nakakaramdam siya ng khusyu sa tarawih doon sa ibang masjid, halimbawa, at nakikinabang siya dito at hindi niya ito ginagawa, yung paglilipat-lipat sa mga masjid, hindi niya ito ginagawa para lang mamasyal o para lang kumbaga maglaro. Kumbaga titingnan niya, sino kayang imam dito? Pogi ba yung imam dito? Ganon, maling intention yun. Okay, pupunta siya doon sa masjid, may ayuda ba rito? Kasi minsan may masjid na ganon, di ba? May juice, may merienda, o doon siya kasi may ano doon, may papakinabangan, naliban pa sa maslaha syar'iyyah, ay problema yon. Pero kung wala mga ganito, inshallah, walang problema. Walang problema sa mga ganitong, kumbaga pagpunta mo sa ibang masjid kung ganito ang dahilan, inshallah. Kung halimbawa sa ibang masjid, kasi halimbawa nga niyan, kung dito sa atin halimbawa, matatanggap na dahilan, katanggap-tanggap na dahilan, halimbawa merong magsasala sa labas sa ibang lugar, ay sabihin nila, mahaba masyado yung tarawih dito. Mahaba nga tarawih natin kung ihambing sa iba. Kasi ngayon sa tarawih natin, tinatapos natin buong Quran sa Ramadan. Kaya tatagal talaga yung tarawih natin. Inorasan nyo ba? Di ba mga 1 hour, di ba? Humigit kumulang 1 hour. Sa ibang lugar, 30 minutes. So kung yun yung dahilan, pwedeng inshallah, pwedeng dahilan yun. Na mas gusto niya yung maikling tarawih, pwedeng dahilan inshallah. Pero yung dahilan niya para mang-asar lang, hindi tamang dahilan yun, inshallah. So ito, pinahintulutan nga, alhamdulillah. So tutuloy natin yung iba pang mga usapin. Nasa kalahati pa lang tayo ng mga Fatawa Ramadaniya ni Sheikh bin Baz rahimahullah. At maganda nga na natalakay natin ito kasi maraming mga usapin dito, hindi natin napag-aralan doon sa mga nakalipas na pinag-aralan natin. Doon sa Dalilot Talib, doon sa Fiqhul Ibadat, doon sa Nubadun Fis Siyam. Maraming mga bagong usapin na narito. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.